For a while kasi hindi po kami pinag-usap. Hindi pero para siyang reminder lang sa atin na kung anong meron tayo, gawin ko yung ating mga experiences. Kahit alamin mo naman yung mga salita ni Lord, alamin mo lahat ng verses na meron na dyan sa Bible, alamin mo lahat ng mga stories dyan. Wala yan sa totoong pag-understand ng salita ni Lord, which is yung pagsasagawa ba ng pinatas ni Lord sa atin na amuhay na para sa kanyang mabuhay tulad niya, tulad ni Jesus Christ na dapat tayo ay ialis natin sa ating mga isipan, mga pansariling mga kagustuhan talagang ibigay na rin natin na lahat ng dapat is for Him and for Him. Kaya papasama rin ako doon sa experience ko to the next lahat ako. Papasama ko sa lahat. Ganun po ako sa lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Medyo kaos, no? Sa kapatapos namin intrams ng Monday Tuesday, salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya, sa buhay kalakasan na pinagkalog ng ating Panginoon. Napakabuti talaga ng ating Panginoon dahil sa 2 days na yun, intrams, napakadaming katauhan sa complex yun. Salamat sa Panginoon sa pagsama sa aming mga nurses. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat nga po at Sunday. Salamat sa Panginoon na evangelism. Sa Panginoon na kaya naman may church dito gano'n. Salamat sa Panginoon sa binagyan ng doon ba? Napakabuti ka lang ng Panginoon sa pag-iingat niya sa amin. Ay kung kalambot ng palay. Parang nag-exercise ako ng bongga. Siguro mga 3 gano'n. Papayat na ako. Sa lahat, napakabuti talaga ng ating Panginoon na nakapag nag-pray muna po kami ng asawa ko bago matulog. Yun, panalangin talaga sa atin. Siya ang inuuna natin lagi sa pagising, bago matulog, gano'n. Sa pagpasok. Salamat sa Panginoon na nakabiyay na yung asawa ko. Tuloy-tuloy na yung biyahe niya. Tuloy lang natin. Napakulo na ng Panginoon at nabay kong papuri sa namin sa kanya. Tulad the glory. Salamat po ako sa binibigyan Panginoon po sa group and gusto ko rin po inihatid din ako sa inyo kasi hindi ko pang isip po natin sa school din po. Inihatid din po yung namin ko po ng pagtrabaho para sa akin din po. Inihatid po Panginoon sa pagpapasok din po. Inihatid po kami mag-aral. Inihatid po mabuti. Inihatid din po. Meron. Ginagin ko mga kahit sa mga ibang pwede po. Pwede po pagkasanap.
po sa ating lahat. Tayo po ay tumalagay ng pagpapuri sa ating Panginoon. Sabi nga sa Diyos na kasama sa ating galing po. Maraming salamat po sa inyo.
So, bago po tayo magbahagi o magbahagi ng devotion. Kaya po yung devotion pa pasalamat sa Panginoon. Last night o last night. Doon pala, may exit interview mag-a-apply. Pero mini or semi-coordination pala yun. Ay tayo mong magkaklase, tatanong ano gagawin ng pag-exit interview. Inisip lang namin na para kang nag-apply. Kung tatanong sa atin ay express yourself. Yun nga ang express yourself. Then afterward, yun na. Yun na, parang may interview sa kanan. At inaalam yung theology, yung doctrine, yung principles, yung views. So, praise God. After an hour or an hour, yun na. Naka-exit na ako sa biyaya ng Panginoon. Waiting for our graduation on March 14. At medyo malayo. 6 hours travel sa boto ng Sambawis. Kaya nga, na-advance ko na rin sa December 15. So, advance na. December na agad na sa isip. So, March 15, probably wala kami. At si Romy Toy, ang gagawa ng siya messenger. But, nasa FB Live po, kami. Ako, kaya ako, Lord Lynn, makasama din sila Abby at sa family. Kasi ang layo 8 a.m. dapat nandun ka na. So, walang tulugan. Aga-atapin ka na. 12 a.m. O 1 a.m. na Friday na. Kaya na, Friday pa lang. Ang gatabi na kami. And then, parang Friday na
Morning. Kaya, hanggang 1 p.m. yun, wala akong kainan. Nagpapagod pa kami sa akin. Abot ko sa akin. Morning. After na kami, babalik dito. Papunta dito. And then, sila, nag-ride lang buong tao. Si Sai at Abby. At bless na naman yung kanilang mga kami. Okay, last night, nag-bless na kami na kami. Ano yung naman yan? Medred. Ang aming kami. Ganun pala yung mga medred. Ano na, inubusok. Yung mga ritual. Saan ko ba? Si Apo, si Apo. Sila doon nila at magpasalit na kayo. Sila magpapaawa. Oo, ano ko ba? Yan, dito tayo. So, rapid tayo naman siguro. Gera, between two countries against one country, this Iran. And it's not Iran. Hindi siya go. The name of Iran in the Bible in ancient time was Persia. 1930s na mabukan ito sa pangalang Iran. And Iraq was Mesopotamia. 1932, I think, yung Iraq naman. Ito, Mesopotamia. So, marami naman na pangalan ng countries na yun na napalitan. Pero may mga pangalan pa rin na sa Bible. Biglang yun, yung pangalan yun. In Turkey, dati ang Asia Minor. During that time, Bible times, the House of Paul, Bible sa dyan, Asia Minor. Turkey na, yun po. So, ano po ang nais natin ibahagi ngayon? Sa nangyaring gera. Okay? Di ba, napapanood nyo, nakikita nyo sa YouTube or sa FB na dami ng prophesy na this is the last napakadap na end ng mundo. Napakalamat na talagang baka-end moment ay darating na Panginoon or will be raptured. But, let's see this. Paparal sa atin na do not be astray, asleep, unaware, and surprised. Huwag maligaw, huwag utulog-tulog. Unawake. That's another English term, unawake. Walang alam, unaware, and do not be surprised. Sabi sa 1 Thessalonians, chapter 5. Huwag kayo masuprisa. Nakakala eto na. No? Kung hindi tayo aware sa salita ng Panginoon, nakatakot na tayo ngayon. Wala pa din natin afraid. Pero sa mga alam or laging aware sa salita ng Panginoon, at warning, at hindi tayo maging katulad nito. Okay? At let's pray. Father, thank you, Lord, sa labi ito. At salamat po sa alala na may warning din na alam namin, kasama ito sa mga prophecies mo na way back sa Old Testament times. Paano? Ezekiel, Daniel, you already prophesied that they will be having like this, a war. Especially related sa chosen nation, Israel. That's why the nation Israel is the one we are looking at sa mga nangyayari sa aming Panginoon. Tulungan mo kayo mga Diyos pag-unawa sa mga araw mo Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So do not just pray, asleep, unaware, afraid of, and surprised. Sa Matthew 24, chapter 24, yan, makikita po yung prophecies about the second coming of our Lord. Ezekiel naman, yan din po makikita yung prophecy din with
specifically, yung Gog and Magog, ayan, na mangyayari bago dumating ang Panginoon. You know? Before the end of Great Tribulation, ano yung gawin pinag-Hittite Valley doon sa Israel, na doon maglalaban-laban ang mga bansa, no? Against Israel, against nation Israel. We all know, USA is Protestant country yan. Kaya alam nila yung Bible, kaya pumapanig sila sa Israel. Okay? And Trump is a Christian. Babible study sa White House. So anyway, sabi dito, yan. During the Cuban Missile Crisis, ito mula World War III na during that time. Kasi nuclear war, ang mangyayari, no? Between USA and Soviet Union, na ngayon ay hati-hati na, Russia, and any countries, malapit sa Russia. Dati yan eh, isang yan, kaya Soviet Union, USSR yan, dati yan. Made, believe that World War III would begin at any moment. Kaya na, nagpapractice na sila ng drills, parang the big one, nuclear drills, and then families built underground shelters. And many Christians believe the end of the world has arrived. Okay? And, but the war never happened. The crisis, still, nakabutulan, still happened, still there. So, yung dyan, never happened, the crisis passed. O, tapos wala naman nangyari World War III. And kaya huhulaan din na lahat ng magiging World War III, kaya na ito, magkakaroon alliances. Yung Russia, sa Iran, naka-alliance yan, North Korea, China. Ito, malaking bansa yan. So history reminds us that every generation experiences moments when global conflict feels like the final chapter of history. So today, similar feelings, parang pagkaan din, pangamba, takot, ay nangyayari because of tension in the Middle East. Alam mo yun, dinamay yung malapit sa, yung Middle East. Ano yung pinangalan ng Iran? Yung Dubai, yung Qatar, ano ba? Ano yung kinalaman nila sa, parang dinadami yung Iran itong mga nasa paligid. And mostly mga Muslim countries. So, gusto yun ang nangyari dahil sa Israel, kaya kami ngayon binigay na inadasong para magagalit sila sa Israel. Kasi kung ang dapat lang ng paulanan ng missiles, Israel o US. So, pansinin nyo, di ba? Pansinin nyo. Kung sila magkaroon ng general talaga sa maraming bansa. Anyway, so is this word the Bible prophesied? Are we living the last days? Okay. Is Christ about to return? Huh? Ngayon na lang. Hindi kalimutan ko. So, first, you can see that the reality of prophetic turmoil or chaos. Yung katotohanan ng propesya na magkakaroon ng gera. At
ang sentro sa gera included ang Israel, the chosen nation of God. Although they are not purely believers, but there are some na believers in Christ. Review. So, predicted that wars and rumors of wars would characterize the last days. So, ang means siguro sa isip natin, kakagaya, paano kung dumami ng mga involved dyan, alliances, ha? End of the world na ba? Sabi doon, it's just a part of the beginning of earth days. Sabi doon, no? Sa Matthew chapter 24. Start pa lang yan. Start pa lang yan. Kapag nangyari yan, pumasok sa tribulation, yan papasok ngayon, na tayo ay kukunin ng Panginoon. Lubirap. So, si Daniel 9:26, sabi doon, at to the end of the war, disobedience are the beginning. Which means that wars will continue until the return of Christ because sin still rules the world. Sabihin lang, kaya nagkakaroon ng wars because of sin, kasalanan, na nag-relate pa rin sa mundo ito. That's why Christ will return, para matapos na lahat. Okay? Because of this broken world. So, secondly, the revelation of prophetic alignments. Okay? Pinapahayag dito yung alignment ng prophecia way back the time of the prophets, major prophets, Isaiah, Ezekiel, no? Na pinatutuparan until now. Okay? Kaya magkakaroon ng alliances na yan. At ang target nila ay ang Israel. Yan. Kaya pansinin nyo, yung Russia, malapit yan sa ano eh, sa taas naman yun, diba? Ng China. Magkaka-alliance yun. Kaya, di ba yung Russia, ipag-igmat naman sa Ukraine. Kaya one trick itong mga ito. Putin. Hindi lang leader, Prime Minister. So, pantayin natin. Tignan natin yung bansa ng Israel. Okay? Lagi na lang sila pinupuntir yan ng gera. Last time, yung nagkaroon ng anong kalaban naman yun? Hamas. Diba? Bigla na lang nagpa-parachute yung sa lugar. Nagdodora yung mga tao lang na may fiesta. Kaya, wala yun. Inuubos na yung mga tao. Bakit ngayon? Nagagad sila sa Israel. Sa bansa ng Israel. At pansinin niyo yung geographical area niya. Sabi kasi laki lang ng Israel. Kung malaki lang konti sa Manila. Haliit, pero sino ang number one army sa mundo? Israel. Technology ng warfare. Sino ang nakadiscover ng drone o ng yung ngayon? Ang missile na nag-intercept. No? Kapag pinaulan sila ng missile sa mga bansa, like Iran, may-intercept nila sa area pa lang, papasabugin nila yan. Parang may magnet. Kahit magkakalugan pa yung missile ng kalaban, ang susundan niya ng missile na mag-intercept sila. Iron Dome. Yung Iron Dome natin, makikita rin, ha? Pakita niyo ba? Meralco. Hindi ko lang kasi. Meralco. Iron Dome na mga bansa. Siyento, tawag-tawag yung mga bakit sa ito. Pigil sa skuto. Meralco, nakagalawan ka nun, di ba? Mag-posting. Mas matipid sa atin. Pagdating ng gera din. Ipanlaban tayo. Ha? Yung mga ano yan? Kalahati katawan. Ito ang lalabang matindi. Kaya hindi tayo sa forma sa atin, sa China. Anyway, so, ayan na.
many nations, one of the strongest evidences of approaching, pwede natin ito panahon, approaching land. Yun na lang, sa kata. Prophetic fulfillment is the centrality of Israel in world events. Kasi yun, hindi ko bansa lang yan eh. Pero very powerful. Dami na iingit. Alam mo ba, may na-discover na napakalaking langis o sa daan ng bayan na kondo ay nasa bansa Israel. At kahit tayo pa ng crude on petroleum oil, on crude, sa Dubai, sa mga bansa, ay nasa Israel. Well, I would take Jerusalem a burdensome stone for all people today. Many nations are drawn to Middle Eastern mix. Israel remains the center of their political tension, and Iran often opposes Israel's existence. Yeah. Diba? Sa religious aspect, mostly nagsasabi sila sa Israel. And even sa Christian religion. Sa US. Yeah. So, these realities resemble prophetic expectations where nations gather against Israel. Anong balik tawag dito? Tawag ng balik? Armageddon, Armageddon. Yung maglalaban-laban yung bansa. Pwede na yung Armageddon. So, ayan. Kaya, ang aking view po, mostly mga Baptist believers, ang view ay pre-trib or pre-millennial view. Ano po ito? Bago magkaroon ng tribulation, pray nga eh. We are in the church age, right? So, pag dumating ngayon, kung hindi tayo makaranas ng matinding tawag na ano yan, tribulation sa Tagalog natin? Ha? Kahirapan, hindi kahirapan. Diyan ako kilala yung Antichrist. After 3.5 years. So, ayan na, during that time, walang presence na ng Holy Spirit. The way to be saved during that time is martyrdom. You want to live, mabuhay ka, you will, ano yan? Recant. Ano yun ka? Iwawaksin mo na ikaw ay hindi manang ba dyan Kristo. Ikaw isasamba na sa Antikristo. The one word ruler during that time. No? Kaya magpapakilala siya na. Kaya papansin niya, di ba? Kaya yan. Lapis, di ba? Nagmamahal na. Maakot na ng 90 daw. Umor. So, probably during that time, sa kanyang lahat, kukuha ng lapis. O pag nagkaroon ng COVID, mas matindi sa COVID, ang magagaling ng gamot, sa kanya rin, sa Antichrist. Ang lahat ng bansa sa kanya lalapit. Kaya magbibigay sa kanya sa lalapit, sasamba ninyo ako. Para kayo mabuhay, para kayo magbigyan. Diyan yung possible yan. Pagdating na Great Tribulation. Kaya, let's continue to share the gospel to the Jesus Christ. Kasi pag dumating pa naman yun, ay, dahil mga masaboy, lang natin. And Persia, Iran, believed by many teachers to occur before or during the tribulation period, not necessarily today's headlines. Yan yung mga papapasok, pinakita tayong post sa FB. This is the time na lang. So, ignore. Prophecy is not given to create fear, but faith. Hindi pagkatakot, kundi mananampalataya. Mas lalo tayo mananampalataya. Okay? So, thirdly, the response of prophetic believers. How Christians should respond. Paano daw tayo tutugon? Tayo mga mananampalataya. Sabi ng Matthew 24 verse 6, commanded by Jesus, see that you are not troubled. Okay maglala, okay matakot. No? Do not worry. Now why? Because Christians interpret history through hope and not panic. We have a great hope, a blessed hope, and a glorious hope through Christ, who
one day, if He returns, hindi tayo magsasuffer na papasok tayo sa great tribulation. Kasi kukunin tayo niya. That promise niya yun. Then when we, get, will be rewarded in heaven. So yung mga Taiwan dito will suffer, but we, in the judgment seat of Christ, are receiving rewards. Yung sinasabi na heaven rewards. So, even more than pastors, emphasize that expectation about war should not lead to fear, but to spiritual readiness and evangelism. Praise God. We do it, right? Last Sunday, we evangelize people in this community, sharing gospel tracts and verbally personal evangelism. Now let's continue, mga kapatid. Do not be reluctant. Focus tayo sa ating mga sarili lang at sumunod-sunod without the biblical responses that we must do. So, be watchful. The watchfulness. When these things begin to happen, look up. Your redemption draws near. Secondly, holiness. 2 Peter 3:11. What manner of person ought you to be? Holy conduct, godliness. So, be holy because I am holy, sabi ng Lord to Apostle Peter. And thirdly, evangelism. So, is God, His gospel of the kingdom shall be preached in all the world. So, mamaya malalaman nyo, ano ba ang malalaman? Ano malalaman na talagang pati na ang Panginoon? Ito po, the real sign that the end is approaching is not really wars. Hindi gera o mga gera. But the global proclamation of the gospel. Okay? Diba? Dumating lang po yung sabihin, nakarinig na lahat ng tao, even yung mga tribal people, na ang hirap abutin. Pag pumasok ka, mamamatay ka. Like Jim Elliot. Pero nakarinig sila nito. Nakarinig lamang, ha? No? Because sa pakikinig, nagsisimula ang pananampalataya. Okay? Kaya sabi, makapagkinig lamang ng Ebanghelyo ni Kristo. So we must proclaim, be part of global proclamation. So, as a conclusion of the King, the deep theological truth, war reminds us of three eternal realities. Human sin is real. That's why God will return. God's plan is unfolding, and Christ's return is certain. Ang pagbalik ng Kristo ay tiyak. So instead of fear about war headlines, let us strengthen our faith. The Bible predicted global turmoil. So then global suffering, chaos, gulo. Stay spiritually ready. So are you ready spiritually? Pag dumating ng Panginoon? Christ to return any moment. Like, saan siya binulan? Sa pagnanakaw. Any moment. Hindi mo may expect. Darating. And lastly, share the gospel urgently. Pag sabing urgent, emergency. So words remind us life is fragile. Sabing life is fragile, parang babasagin. Or anytime, any moment, pwedeng mawala. Pwedeng masira. Kaya nga, as a final encouragement for us, the world may move toward more conflicts, alliances, tensions, especially around Israel. Kasi nyo sa world map, yung bansang Israel, hindi lang yan. But remember, the last war of history will not be won by artists. Ay, ano pa siya, tulong-tulong. Sabi mo sa papanig
Kristo sa bansang Israel at siya yung lalaban sa mga bansang iyon. Kaya that's why it will be won by Christ, especially against Satan. Against Satan. Sa Revelation 19:11, he who sat on the horse is called faithful and true, referring to Christ, and in righteousness he judges and makes war. And when Jesus returns, sabi dito, wars will end, nations will bow, and peace will reign forever. That's why, after the great tribulation, after the wars against enemies, especially Satan, papasok ang reigning of 1,000 years of Christ. And makakasama doon yung mga faithful servants. No? Well, God put in faithful. Makasama sila maghahari sa pagkakahari ng ating Panginoon Kristo. So, do not fear the wars of the world. Fear if you are not prepared. Matakot kung hindi ka handa. Pagdating ng hari ng ating Panginoon Kristo. Thus, kaya nga, be aware, expectant, and prepared. Nag-expect ba tayo na ang Panginoon darating? Aware ba tayo? And handa ba tayo? So ito ang turo sa akin na yun. Paalala. Be aware, be expectant, and be prepared. Okay? So, yun lang po. Pagpalain tayo ng Panginoon at tayo dumako sa prayer concern. Hindi ko natin Maraming salamat po sa makikita sa akin, Pastor, na napapanahon po sa akin ngayon na bilang paghahanda, di ba, hindi naman natin kailangan ng sandrata. Kailangan natin is manalig sa Panginoon at saka panalangin. Ngayon lang po ay dadako tayo sa ating prayer concern na 1 to 4 po. Ako na, number 1. Pagpay natin yung aking sa aking accountability group, si Pastor Ton. Closing prayer po si Brother Roland. Pastor Ton, one time nag-speak yun dito sa atin ng anniversary. Sa po yung nakakita ng operahan, minor operation. Opera natin siya. Ano pala itong number 3.
Number? Two. Next week. Speaker kayo. Number 4. Ano po Ray? Ray. Anan? Ngayon, ano po Ray? Ayaw ko pagkarin mo. Anan mo po eh. Retire ka. Tama. Ayo, ano, nabikuan. Nabikuan na lang. Hindi, nabikuan na lang. May bikuan na, electric po, tutuloy ha. 17, na ako. Ano? Sa kanan. Right, sir. Doon sa Vista, and then preparation and everything. Negosyo, lumaki. Yung pasiri mo si Share. Napamain din. Very good.
business, pray. Ako po pasalamat sa Panginoon sa patuloy na guidance at sa mga share ko sa mga kasama na hindi pa rin nakakabaya at patuloy na hindi po yung mga bagay na dapat natin magtunan at sa sarili. Kailangan mo ako siyempre po maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na ikaw ulit Panginoon ang dahilan na magkakipot kami Panginoon sa iyong pangalan. Nagpupulit kami ng papasalamat Panginoon sa aming isang layunin na para maitas ka at matuto sa iyong kolorati ang Panginoon. Muli po sa aming pagkakawalay ay masama po namin ito, dala po namin ito sa aming pagkito Panginoon at sa aming mga kapong mga halululo Panginoon. Yung kolorati ang Panginoon. Salamat po muli Panginoon. Ikaw ang ilang name. Amen. Thank you.